Mawala na raw lahat, huwag lang pagmamahalan. Yan ang leksyon sa buhay na gustong ibahagi ni na Lolo Benildo at Lola Tuna. Tila dinaanan ng bagyo ang bahay na ito sa Kabangkalan, Negros Occidental. Gayong tag-init na. Ang mga pader, butas-butas at sira-sira. Ang mga haligi, inaanay, habang ang kawayang sahig, marupok na. Itsura mang dapat inaabandona na ang ganitong tirahan, ang nakakaalarma rito. Meron pa ritong nakatira at dalawa pang matanda, sina Lola Tuna at Lolo Benildo. Kesa mo niya, bayan na mo, nakaguluba na kay sigun sa kadugayon. Mahigit 3 dekada na silang nakatira sa barong-barong na ito at wala raw silang balak na lisanin ito. Ito raw kasi ang katas ng buong buhay nilang pagtatrabaho sa bukid. Ako nag-usahan na patindugin ng balaya. Papatalan sa nakorabin ito ng pamapasaan na ligin. Parehong hindi nakapag-aral ang mag-asawa. Ang kanilang ikinabubuhay, pag-aararo at paggapas ng damo sa bukid. Si Lola Tuna, mahina na ang memorya. Sarili nga nilang edad, hindi na niya matandaan. Pero sa kanyang pagtansya, nasa 90 anyos na siya, samantalang 80 anyos naman daw si Lolo Benildo. Pero hindi raw ito ang una nilang tahanan. Dati silang nagpatayo ng bahay sa taas ng bundok kung saan unang nagbunga ang kanilang pagmamahalan. Pero pagkasilang ng kanilang panganay, agad din itong namatay. Ano ito siya ba? Anong tugulaan sa tiyan ko? Pagkamutyo, napatay siya dayon. Sa trauma sa nangyari, sina lolo't lola hindi na muling nag-anak. Gulang na tama, gulay na buhay, bata. Tamad ko yan mamata, kay mamata. Gano'n ko, malipong ko. At para makalimot at makapagsimulang muli, nilisan nila ang kanilang unang tahanan. Dito, sa mas mababang parte, pinili nilang bumuo ng bagong bahay at mga alaala. Ako lang isa ka obrasin kay may kanman ko sila kay kaup ng silingan, pero may obra po sila. Hindi sila katabang. Siyang tigado, basta maayos ang pagmabuhay. Ano man daw ang sabihin ng iba tungkol sa kanilang bahay, dito panatag ang kanilang isipan at kalooban. May mahalin diri sa among balay parangga na. May maghalin diri kay amo magipunduhan diri. Di magud madali ning balay pagkuan kay kubraw man. Dahil hirap nang maglakad ang kanyang misis, si Lolo Benildo ang nagsisilbing saklay nito. Siya na rin ang tagapaglinis ng katawan ni Lola. At sa malalamig na gabi, si Lolo ang nagsisilbing kumot at unan na rin ni Lola. Samantala, 6 na taon nang nakararaan nung nagsimulang masira ang kanilang tahanan. Unti-unti itong humilig dahil sa kakapusan ni hindi nila ito naipaayos. Yan yung dingding nyo? Oo. Para maprotektahan ang kanilang bahay, tinatapalan na lang ni Lolo ang mga butas na pader ng mga pawid at trapal. Ang pagmamahala ng mag-asawa, umantig sa kabaryo nila si Linda. May nga po, Lola. Ikaw na o sa diya? Matulog na di ay ka? Man, nasumpong po ako. Yung kapatid ko kasi pumunta sa Bacolod, nagkwento siya sa akin na nadaanan nila yung bahay ni Lola na nakikita nila si Lola sa nakahiga. Naawa ako eh. Matapos niyang maipost sa social media ang kondisyon ni na Lolo Benildo at Lola Tuna, may mga nagpadala ng tulong. Yung mga gamit na yon, mga damit, used clothes. Galing po yun sa mga customer ko, pamimigay nila, pamimigay ko po dito. Laki rin sa hirap si Linda, pero nagsikap hanggang nakapagtayo ng sarili niyang litsunan. Dahil sa negosyo, may pang araw-araw naman po. Tsaka yung business na po yun, para naman po kay Lord. Pero nung nakita niya ang sitwasyon ng mag-asawang matanda, ang mga nabili niyang materyales na para sana sa kanilang bahay, gagamitin na lang daw niya sa pagpapaayos ng bahay ni na Lolo't Lola.
Yung naipon ko pong pera na dapat sa ipapatayo ko sana regalo rin yung bahay namin. Basta bahay po, yung simple lang po. Sabi ko, hiramin ko muna, inipon ko. Nitong nakaraang linggo, muling pinuntahan ni Linda ang mag-asawa. Hello, mga hapon. Doon na niya sinabi ang kanyang intensyon. Ipaobra na nako ng inyong nga balay. Para may bago na mga balay, para dili na mo diri sa gubaong balay. Karon na may bagong balay, so matabangan ta na mo. Dili na mo diri. Ito sa amo okay ra? Dito raw sa amo. Dili rami. Ubanta, ito sa amo kay pahimo ko inyo ang balay para bago na yung balay. Ang mag-asawa hindi makapaniwala. Tara la. Lo, ug aga ka siya, lo. Matapos lisanin ng mag-asawa ang kanilang bahay, sinimulan na ng ama ni Linda ang pagtatayo ng bagong bahay. Sila yung mga tito ko, tita, mga kapatid. Tumutulong na sila para mabilis yung paggawa, para mabilis matapos. Samantala, sinamahan sila ng aming team para magpa-check up sa doktor. Si Lolo medyo mababa yung kanyang hemoglobin, which is he has anemia. Si Lolo naman medyo mababa yung kanyang protein at potassium. More of proteins at vegetables naman. Patayo sa ng bahay, di ba? Precaution na yun for them na hindi masyadong mag-expose sa bacteria. Para at least yung pneumonia nila gumaling na. At nakalipas ang halos 1 linggo, buo na ang bagong tahanan ni na Lolo Benildo at Lola Tuna. Pero para surprise, tinakpan muna namin ang kanilang bagong bahay. Lola, Lolo, lantawan nyo ang inyong nga bagong nga balay. Sa wakas, ipinasilip na sa kanila ang kanilang bagong tahanan. At bilang pa-housewarming, meron kaming kaunting handog sa kanila. Salamat sana nakabulig sa among bagong bahay. Salamat gani kay gabulig ko. Salamat. Maraming salamat sa lahat ng tumulong. Hindi lang po ako nag-iisa. Kasama ko po si Lord dahil sa prayer ko. Maraming nag-pray. Sina Lolo Benildo at Lola Tuna. Isa pang patunay na ang pinakamahalaga sa buhay, hindi ang karangyaan. Dahil heto sila nagmamahalan hanggang sa dulo ng kanilang mga buhay. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.